for this. Agad sinabihan ni Jasmine yung isang waiter na pipick upin niya yung tinawag niyang kitchen wings, kaya sinabihan siyang maghintay na lang muna siya at nang umupo na ito sa table niya ay sinisilip siya ni Sandro at nang makahanap siya ng tiyempo ay agad siyang lumapit na agad niya itong binati kaya nagulat si Jasmine na sinabihan pa siya ni Sandro na siya ulit sabay tinanong niya kung wala siyang kasama at sinabihan niyang samahan niya muna ito. Nagpalusot pa si Sandro na nagpatila siya ng ulan na yun ang pinakamalapit na agad namang sinabi ni Jasmine na magpipick up lang siya ng kanyang order. Agad tinawag ni Sandro yung waiter, sabay nag-order ito ng pagkain niya na inalok niya si Jasmine pero tubig lang ang sinabi niya kaya nag-order si Sandro ng juice para sa kanya. Nakwento ni Sandro na 7 years na noong naaksidente yung asawa at anak niya pero kapag iniisip niya ay parang kailan lang na agad namang sinabi ni Jasmine na ganun talaga kapag mahal niya sa buhay. Kaya tinanong ni Sandro kung nawalan din siya ng mahal sa buhay na agad namang nagpalusot si Jasmine na lolo at lola niya ang namatay. Nagpaalam si Jasmine na i-check muna niya yung order niya dahil baka nagugutom na yung mga kasama niya. Nasakto namang sinerve ng waiter yung order ni Jasmine na agad niyang pinunasan yung baso para mabura yung fingerprint ng waiter. Pagbalik ni Jasmine ay inoffer niya yung juice niya na inoffer pa niya yung beer niya pero gumamit ito ng tissue nang hinawakan niya na agad namang tumanggi si Jasmine. Tinanong ni Sandro kung papaano niya naging kaibigan sa Iris na pinaliwanag naman ni Jasmine na sila ng tita niya yung nag-handle sa event kaya tinanong ni Sandro kung may card siyang dala. Nagpalusot naman si Jasmine na nataong hindi siya nakapagdala dahil alam niya yung fingerprint niya ang kukunin niya kaya binigay niya yung page nila na agad namang sinearch ni Sandro at agad niyang sinabi na hindi niya afford. Sabay tinanong niya kung matagal na siya sa business ng tita niya na agad namang sinabi ni Jasmine na matagal-tagal na rin kaya tinanong ni Sandro kung ano siya dati kaya hindi makaimik si Jasmine nang saktong binigay ng waiter yung order niya kaya nagpaalam na siya at hindi siya tinantanan ni Sandro hanggat hindi siya umiinom ng juice pero hinawakan lang ito ni Jasmine sabay nagpasalamat at pagkaalis niya ay agad niyang tinapon yung laman niya sabay kinuha yung baso at tinago niya ito. Kinagabihan ay agad niyang binigay kay Eric yung baso para sa fingerprint identification. Nang ma-check ni Eric ay binigay niya agad kay Sandro yung result sabay giniit niyang nag-match yung fingerprint sa isang criminal record pero fingerprint ng waiter kaya nagulat si Sandro kung bakit walang fingerprint si Jasmine. Wala siyang kamalay-malay na noong chinek ni Jasmine yung order niya sa cashier ay nakita niya na pinupunasan niya yung baso niya na saktong may tip sa may cashier na agad niyang nilagyan yung mga dulo ng daliri niya kaya malakas ang loob niya na humawak sa juice na in-order ni Sandro. Pagkaalis ni Jasmine ay agad-agad tinapon ni Sandro yung juice at tinago niya yung baso pero ang hindi niya alam ay sinilip siya ni Jasmine bago siya umalis kaya nakita niya kung anong ginawa niya. Sa mga teknik ni Sandro ay sa tingin niya ay magagamit niya kay Jasmine pero sa ayaw at gusto niya ay naisahan siya nito. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.